Sumiklab ang malaking sunog sa Barangay Camino Nuevo sa Zamboanga City. Hindi bababa sa 20 bahay ang natupok. 5 ang nasugatan, inaalam pa ang sanhi ng sunog. Isang lalaking inakalang patay at inilibing na ang biglang umuwi sa kanilang pamilya. Laking gulat ng kanyang mga kaanak na napatanong kung sino ang pinaglamayan nila. May report si Russell Simorio ng GMA Regional TV. Matapos paglamayan ng 2 gabi at ilibing, biglang umuwi si Eduardo Guilya Sr. sa Sual, Pangasinan na buhay na buhay. Akala ko kasi talagang patay na kasi lahat ng mga paa niya, may allergic din siya, may allergic din yon po. Kaya yon talagang sabi ko siya. August 4 nang may makitang kalahating katawan ng tao sa dalampasigan ng Burgos. Kinabukasan ng kunin at iuwi ito ng pamilya Guilya sa paniniwalang yun si Eduardo. Paliwanag naman ni Eduardo, umalis siya ng bahay nang magkatampuhan sila ng kanyang misis. Sabi nila, multo, inilibing ka na. Bakit ka nabuhay? Sabi ko, binigyan pa ako ng pagkakataon ng Panginoon. Bagaman masaya ang pamilya Guilya, nanlulumo raw sila sa nagastos sa lamay at pagpapalibing sa maling bangkay. Ayon sa Burgos Police, may 2 pamilya mula sa Dasul, Pangasinan at Zambales ang nagkiklaim sa bangkay. Kumuha po kami ng bone marrow sample, DNA sample ng cadaver, and sinabit mo namin yon sa ating provincial forensic unit. Yung 2 pong claimant, na possible claimant, they will subject them for DNA analysis. Russell Simorio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabalot ng VAG o volcanic smog ang mahigit 30 lugar sa Batangas. Inirereklamo ng mga residente ang nakasusulasok na amoy ng VAG na nakakaapekto raw sa kanilang mga lalamunan. Bilang pag-iingat, sinuspinde ang face-to-face classes sa ilang lugar, lalo sa mga bayang nakapalibot sa bulkan. Dahil sa VAG, sinuspinde rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Lubang, Occidental Mindoro. Nagsuspinde rin ng klase sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa mababang kalidad ng hangin. Pero paglilinaw ng PHIVOLCS, hindi VAG ang dahilan niyan, kundi local pollutants na pinalala ng mabagal ding hangin. Ang VAG o volcanic smog ay masama sa kalusugan at maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract ayon sa Department of Health. Narito ang tip talk para maprotektahan ang kalusugan mula sa panganib ng VAG o volcanic smog. Payo ng DOH, iwasang lumabas para mabawasan ang exposure sa VAG. Isara ang mga pinto at bintana ng bahay para hindi makapasok ang VAG. Kung hindi maiiwasang lumabas, magsuot ng face mask. Mas mainam kung N95 face mask ang gagamitin. Uminom ng maraming tubig para maibsan ang iritasyon sa lalamunan. Kumonsulta sa doktor kapag nahirapang huminga o nakaranas ng iba pang malubhang epekto ng VAG. Ikinuwento ni Sandro Mulak sa Senado ang umano'y sexual harassment sa kanya ng mga independent contractor ng GMA Network na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Lasing na umano si Cruz at nakahiga sa kama nang pumunta si Sandro sa hotel room ni Nones sa Pasay. Binigyan daw ni Nones si Sandro ng wine at may pinasingkot sa kanyang droga, saka siya pinagsamantalahan. Mariing itinanggi ni Nones at Cruz ang paratang. Hindi rin daw sila nag-alok ng donasyon sa charitable institution na mapipili ng pamilya Mulak. Inalmahan ito ni Senate President Pro Tem Jinggoy Estrada dahil taliwas raw ito sa mga affidavit ng biktima, pati ng witness na si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Kaya ipinakontempt si Nones. Dahil dito, idinetain siya ng Senado. Sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Inutusan ka niya ni Jojo para suminghot. Hindi Yes, mahitik po, yun eh. Tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng wine. Hanggat malasing ka. Nanghina ka ba? Yes po, Your Honor. Nung pinapasinghot ka nitong dalawa, ano nararamdaman mo? Were you high? Nanghina ka ba? Namanhid po ako, Your Honor. You lie down in the bed. Am I correct? Hindi po ako nag-lie down. You, Hinila po ako sa bed. sino nang hila sa'yo sa bed? Jojo Nones po. Hindi po totoo yun. Hindi na kayo naawa sa bata? Ha? Tapos lahat ng kababuyan ginawa niyo sa bata.
Your Honor, with all due respect, please don't judge us. Hindi pa po kami convicted sa case. The case No, but has you're just lying. been filed po. We are not I'm lying not po, judging Your you, Honor. you're lying. We're also just defending our side. Napaiyak naman sa pagdinig ang singer na si Gerald Santos nang ilahad na hinalay umano siya ng musical director ng sinalihang contest sa GMA Network noong 2005. Naghain daw ng kaso sa GMA Network si Gerald 5 taon matapos ang insidente. Sinuspindi at inalis ng GMA ang sangkot na musical director. Pero sabi ni Gerald, naramdaman niyang naapektuhan na ang karir niya. Sa huli, nagpa-release sa GMA Artist Center si Gerald at lumipat sa ibang network. Nanindigan ng GMA Network laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Sa isang pahayag, sinabi ng GMA na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors at iba pang stakeholders nito. Alinsunod dito ang naging aksyon ng network matapos itong matanggap ang formal complaint ni Gerald Santos noong 2010. Agad nagsagawa ng investigasyon at matapos ito ay agaran ding ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Tinerminate ng GMA ang kontrata ng inakusahan at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan ng trabaho pagkatapos nito. Ngunit ang nilalaman ng formal complaint na inilahad ni Gerald noong 2010 ay naiiba sa akusasyon niya ng rape na binanggit niya sa Senado. Ngayon lang din nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng GMA ang bagay na ito. Nais ding linawin ng GMA ang naging pahayag ni Gerald na natanggal siya sa network. Siya mismo ang humiling ng early release mula sa kanyang management contract noong 2010 na pinagbigyan ng GMA. Sa parehong taon ay agad din siyang lumabas sa ibang TV network. Dagdag pa rito, sumubok ding bumalik si Gerald sa GMA matapos ang kanyang kontrata sa TV5 noong 2013. Iginiit ni Senador Robin Padilla na hindi niya kinukonsente ang pang-aabuso sa pagitan ng mag-asawa. Sabi ni Padilla sa mga pahayag sa Facebook, wala siyang sinabing ayos lang na piliting makipagtalik ang babae at naniniwala rin daw siyang hindi ito tama. Ang kanyang pagtatanong ay paraan lang daw para makakuha ng impormasyon. Makatutulong daw ang pagtatanong sa mga pagdinig sa pagpapatupad, pagsusuri o paglikha ng mga batas. Nagtanong si Padilla noong nakaraang linggo sa Senate hearing kaugnay sa marital rape. Kabilang na kung anong gagawin kapag in-heat ang isa sa mag-asawa pero wala sa mood ang isa. Paliwanag sa kanya ni Attorney Lorna Kapunan, no means no. At may tuturing na rape kung pinilit ang isang asawa na makipagtalik. Inalmahan ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio ang pagdawit sa kanya sa 6.8 billion pesos shabu shipment noong 2018. Halata raw na walang basihan, malisyoso at walang katotohanan ang mga aligasyon ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa pagdinig noong Biyernes. Tiwala raw siyang mababatid ng mga mambabatas na politika ang motibo sa mga pagdidiin ni Guban sa kanya at sa bayaw niyang si Congressman Paulo Duterte. Pinunto rin niya na mismong si Guban na ang nagsabi noon na gawa-gawa lang ang mga pahayag niya sa isinumiting affidavit sa Senate Inquiry at Court of Proceedings. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.